Nang ang mga unang missile ay sumira sa dilim sa itaas ng gulpo, isang tahimik na paglipat ang naganap. Hindi ito mula sa mga desperadong refugee, kundi mula sa mga taong may lahat ng bagay na mawawala. Habang pinipigil ng mundo ang hininga nito, pinanonood ang hindi makontrol na paglala ng digmaan sa Iran, pinili ng mga elite at mayayaman sa gitnang silangan ang isa pang kapalaran, isang paglalakbay na hindi patungo sa maluwalhating kanluran, kundi sa isang kapuluan sa Timog Silangang Asya. Ito ang kwento kung paano ang Pilipinas, isang bansang madalas kalimutan sa kanilang estratehikong mapa, ay biglang naging tanglaw, ang huling pag-asa para sa mga magnate na naninirahan sa isang lugar na puno ng kaguluhan. Walang opisyal na anunsyo, walang kampanya sa media, ang agos ng mga intelektual at malalaking kapitalista ay tahimik na lumisan sa gitnang silangan. Ang kanilang mga prestihiyosong address sa Dubai, Doha at Jeddah ay unti-unting napalitan ng pangalan ng iisang bansa sa Timog Silangang Asya. Ang unang nakapagtala ng kababalaghan na ito ng lubusan ay isang pambihirang investigative journalist mula sa parehong uri ng lipunan ng mga lumisan. Ang kanyang nasaksihan sa Pilipinas ay hindi tumutugma sa anumang ulat na lumabas mula sa mundo ng mga Arabo o kanluran. Ano ang nag-udyok sa tahimik na paglipat na ito at kailan nagsimulang sumibol ang binhi nito? Sa nakalipas na ilang taon, sa mga pangunahing lungsod sa gitnang silangan, isang kakaibang kababalaghan ang nagsimulang maitala sa mundo ng pananalapi at akademiko. Walang opisyal na anunsyo, walang kolektibong pahayag, ngunit bawat pamilya, ang mga may matatag na edukasyon at posisyon sa ekonomiya ay tahimik na umalis. Ibinenta o iniwan nila ang kanilang mga mararangyang apartment sa mga sentro ng lungsod na itinuturing na pinakaligtas sa mundo, muling inayos ang kanilang buhay at nawala mula sa mga social network kung saan sila dating naroroon. Ang nakakuha ng pansin sa kababalaghan na ito ay ang kanilang destinasyon, sa halip na lumipat sa isa pang bansang kanluranin o maghanap ng bagong pamilyar na sentro ng pananalapi, pinili nila ang Pilipinas, isang bansang Asyano na bihirang lumabas sa mga pangmatagalang estratehikong talakayan ng mga elite sa gitnang silangan. Ang bansang ito ay naging karaniwang pagpipilian ng marami, bagaman walang kampanya sa pag-promote o pampublikong panawagan. Sa loob ng mga panloob na talakayan, ang desisyong ito ay una nang itinuring na walang saysay. Sa ngayon, ang lohika ng paglipat ng uring ito ay medyo pare-pareho. Palagi nilang inuuna ang mga lugar na may advanced na sistema ng social welfare. Ang seguridad ay sinisiguro ng teknolohiya at mahigpit na batas kasama ang isang kapaligiran ng edukasyon na may tatak na world class. Ang mga salik na iyon ay matagal nang nangangahulugang mga pangunahing lungsod sa Europa at Hilagang Amerika. Sa makatuwid, ang pag-iwan sa mga sentrong ito upang magtungo sa isang bansa sa Timog Silangang Asya ay itinuturing na salungat sa lahat ng kalkulasyon na karaniwan nilang ginagawa. Gayunpaman, ang mga palatandaan ay hindi lamang limitado sa ilang individual na kaso. Patuloy na tumaas ang bilang ng mga pamilyang lumipat, sumasaklaw sa iba't ibang larangan mula sa pananalapi, edukasyon hanggang sa siyentipikong pananaliksik. Sa mga pribadong usapan, nagsimulang lumabas ang mga parirala tulad ng iligtas ang hinaharap, maghanap ng mas matatag na kapaligiran para sa mga bata o simpleng hindi na kayang mamuhay sa kasalukuyang antas ng takot. Bagaman magkakaiba ang pagpapahayag, ang karaniwang tema ay ang Pilipinas ay lalong binabanggit bilang isang seryosong pagpipilian at hindi na lamang isang eksperimental na solusyon. Ang pagbabagong ito ay mabilis na lumikha ng isang malaking kontradiksyon sa persepsyon. Kung ang mga bansang mayaman sa langis sa gitnang silangan ay patuloy na nagtataglay ng mga bentahe sa ekonomiya at teknolohiya, bakit ang mga taong pinakamahusay na nakakaunawa sa sistemang iyon ang siyang unang umalis? At kung ang Pilipinas ay talagang isang marginal na destinasyon lamang sa global order, ano ang nagtulak dito upang maging piniling lugar sa katahimikan? Ang kontradiksyon na iyon ang nagtulak sa isang tao mula sa loob ng sirkulo na iyon upang magsimulang magtanong at magpasya na sundan ang bakas ng lumalaganap na alon. Ngunit bago magkaroon ng anumang sagot,
Kailangang bumalik sa panahon kung kailan lumitaw ang mga unang palatandaan at tingnan kung sino ang unang nakapansin na isang malaking pagbabago ang nagsisimulang mabuo. Sa panahon na lumitaw ang mga unang palatandaan, ang nagmamasid sa kababalaghan na ito ay hindi isang tagalabas. Siya si Amir Kazimi, isang investigative journalist mula sa gitnang silangan na nagtrabaho ng maraming taon sa larangan ng ekonomiya at edukasyon. Ang kanyang pinagmulan ay malalim na nakaugat sa mundo ng akademya at pananalapi kung saan ang mga desisyon tungkol sa paglipat, pamumuhunan at paggabay sa hinaharap ay karaniwang kinakalkula ng lubusan at bihirang batay sa emosyon. Nang marinig ang paunang impormasyon tungkol sa mga pamilyang may mataas na posisyon na umaalis sa gitnang silangan upang magtungo sa Pilipinas, ang unang reaksyon ni Amir ay pag-aalinlangan. Sa mga profesional na talakayan, inakala niyang ito ay maaring isang panandaliang pagkabahala lamang dulot ng paunang epekto ng digmaan sa Iran. Ayon sa kanyang lohika, ang sitwasyong ganito ay agad na magiging matatag at ang mga umalis ay agad na babalik. Patuloy na nagmamasid si Amir ng may pag-iingat. Naitala niya na ang impormasyong ito ay hindi lumabas sa mainstream media, kundi higit sa lahat ay kumalat sa mga saradong channel. Ang mga pribadong usapan, personal na email, at mga kumperensyang hindi pampubliko ay nagsimulang banggitin ang parehong destinasyon. Sa simula, itinuring pa rin niya itong simpleng pagkakataon lamang o resulta ng pag-iisip ng karamihan sa isang maliit na sirkulo. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang mga datos ay hindi na nag-iisa. Ang mga kilalang pangalan sa mundo ng akademya ay unti-unting umalis sa kanilang matatag na posisyon. Ilang pamilya na naunang na-interview ni Amir tungkol sa kanilang tagumpay at karera ay tahimik ding nagbenta ng ari-arian. Ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang pagiging pare-pareho sa kanilang pagkilos. Walang sinuman ang nagpahayag ng publiko ng kanilang dahilan, ngunit lahat ay lubusang naghanda. Para bang nakarating sila sa isang desisyon pagkatapos ng mahabang proseso ng pagsasaalang-alang. Sa mga pribadong usapan, nagsimulang marinig ni Amir ang mga paulit-ulit na parirala. Hindi na nararamdaman ang kaligtasan, ang kapaligiran ng pamumuhay ay mabilis na nasisira o ang kinabukasan ng mga bata ay naging walang katiyakan. Ang mga salitang ito ay hindi nagpapahiwatig ng pagrereklamo, kundi tulad ng isang malamig na pagkilala mula sa mga nakapagkalkula na at hindi na nais makipagtalo. Ang sabay-sabay at tahimik na paggalaw na iyon ang nagpatindi sa paunang pag-aalinlangan ni Amir. Sa kanyang mga taon ng karanasan sa investigasyon, naunawaan niya na ang malalaking paglilipat ay karaniwang hindi lumalabas ng maingay. Kapag ang isang grupo ng mga tao na may espesyal na access sa impormasyon at mapagkukunan ay gumagawa ng parehong pagpipilian, bihira itong maging nagkataon lamang. Muling sinuri ni Amir ang kanyang mga tala. Itinugma niya ang oras ng paglisan ng mga pamilya, ang larangan ng kanilang trabaho at ang kanilang mga relasyon. Unti-unting luminaw ang larawan, hindi ito isang alon ng pagkabahala, kundi isang proseso na pinaghandaan ng maaga. Ang Pilipinas ay hindi na lumabas bilang isang aksidenteng destinasyon, kundi isang pagpipilian na seryosong pinag-isipan sa mahabang panahon. Doon napagtanto ni Amir na hindi sapat ang patuloy na pagmamasid mula sa malayo. Ang hindi direktang datos at kalat-kalat na kuwento ay hindi makapagpapaliwanag kung bakit ang isang pagpipilian na salungat sa karaniwang lohika ay paulit-ulit na ginawa. Ang pag-aalinlangan ay naroroon pa rin ngunit naging isang tanong na kailangang sagutin ng konkretong ebidensya at mula noon, si Amir ay gumawa ng isang mahalagang propesyonal na desisyon. Kung nais niyang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari, kailangan niyang lisanin ang kanyang desk sa gitnang silangan at direktang magtungo sa lugar na sentro ng lahat ng usapan. Ang desisyong iyon ang nagbukas ng isang bagong paglalakbay kung saan ang mga lumang palagay ay malapit ng harapin ang katotohanan. Dumating ang tawag isang gabi habang sinusuri pa rin ni Amir Kazimi ang mga kalat-kalat na tala tungkol sa alon ng migrasyon na hindi pa niya nakikitaan ng sagot. Sa kabilang dulo ng linya ay si Bassam Ajamin, presidente ng isang education fund na nakabase sa United Arab Emirates, na nakilala na ni Amir ng ilang beses sa mga nakaraang akademikong seminar.
Ang boses ni Basam ay hindi formal o tulad ng karaniwang pakikipagkapwa-tao. Sinabi ni Basam na tumawag siya hindi bilang manager ng pondo kundi bilang isang ama. Sa nakalipas na ilang buwan, patuloy na nakakatanggap ang kanyang pondo ng mga kahilingan na umatras mula sa mga programa ng pakikipagtulungan sa edukasyon sa iba't ibang bansang umuunlad. Ang di pangkaraniwan ay maraming profile sa mga ito ang patungo sa parehong destinasyon Pilipinas. Hindi para sa panandaliang exchange programs, kundi para sa pangmatagalang plano ng paglipat ng buong pamilya. Sinabi ni Basam na sinubukan niyang kumpirmahin ang impormasyong ito bago makipag-ugnayan kay Amir. Ang mga pangalan na lumabas sa listahan ay hindi ordinaryong tao. Sila ay mga akademiko, mananaliksik, at propesor na humawak ng matatag na posisyon sa mga pangunahing unibersidad sa Gulpo. Ang ilan ay nagturo pa sa mga institusyong itinuturing na simbolo ng kahusayan sa akademya sa gitnang silangan. Ang kanilang sabay-sabay na paglisan, aniya, ay hindi maipaliwanag ng mga dahilan sa pananalapi o panandaliang kontrata. Ang idiniin ni Basam ay hindi ang isyu ng suweldo o pasilidad. Sinabi niya na ang kanilang mga pribadong usapan ay umiikot sa isang paksa, edukasyon para sa susunod na henerasyon. Ibinahagi niya, alam nating lahat ang kanilang mga tagumpay sa mga pandaigdigang Olympic competitions, ngunit inakala kong ito ay kahusayan lamang ng ilang individual na espesyal na pinaglaanan. Ang nakapagtataka ay ang mga kasamahan na lumipat doon ay nagkukuwento ng ibang kuwento tungkol sa fundamental na kalidad ng buong sistema, tungkol sa pagiging uhaw sa kaalaman ng mga ordinaryong estudyante. Hindi sila naghahanap ng karangyaan, naghahanap sila ng tunay at malusog na kapaligiran sa pag-aaral para sa kanilang mga anak. Iyan ang unti-unting nawawala sa atin. Sa tawag na tumagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan, binanggit ni Basam ang ilang dating kasamahan na lumipat upang magturo sa mga unibersidad sa Pilipinas. Hindi sila gaanong nagsasalita tungkol sa reputasyon o pasilidad kundi tungkol sa mga estudyante, tungkol sa kanilang motibasyon sa pag-aaral at tungkol sa kapaligiran sa silid-aralan. Sinabi ni Basam na hindi pa siya nakarinig ng ganoong paglalarawan ng pag-usapan ng edukasyon sa gitnang silangan sa mga nakaraang taon. Para kay Amir, ang tawag na ito ay may ibang kahulugan kaysa sa mga naunang impormasyon. Hindi na ito kalat-kalat na tsismis o personal na haka-haka, kundi isang direktang kumpirmasyon mula sa isang tao na may posisyon at responsibilidad sa larangan ng edukasyon. Ang boses ni Basam ay hindi nagpapahiwatig ng pagiging mapanghimok, kundi tulad ng isang huling babala na mayroong isang mahalagang bagay na nawawala. Pagkatapos ng tawag, ginugol ni Amir ang oras upang suriin muli ang timeline na binanggit ni Basam. Ang alon ng paglipat mula sa mundo ng akademya ay tumugma sa datos na nakalap niya dati mula sa mundo ng pananalapi. Ang dalawang agos na tila hiwalay ay nagtagpo ngayon sa parehong direksyon. Dahil dito, ang hypothesis tungkol sa isang panandaliang alon ng pagkabahala ay naging mahirap panindigan. Napagtanto ni Amir na kung magpapatuloy lamang siya sa pagsusuri mula sa malayo, hindi niya kailanman mauunawaan kung ano talaga ang nagtutulak sa mga sistematikong desisyong ito. Ang tawag mula kay Basam ang nagpabago sa kanyang paunang pag-aalinlangan tungo sa isang tunay na profesional na pressure. Nang ang mga taong naglaan ng buong buhay nila sa edukasyon ay ipinusta ang kinabukasan ng kanilang mga anak at ginawa ang parehong pagpipilian, hindi na ito isang marginal na kababalaghan. Ilang araw pagkatapos, nagsimulang maghanda si Amir para sa isang hakbang na hindi niya kailanman naisip. Ang mga tanong tungkol sa edukasyon, seguridad at kapaligiran ng pamumuhay ay nanatiling hindi nasasagot at ang mga sagot, ayon sa lahat ng palatandaan, ay wala na sa gitnang silangan. Ang desisyon ay ginawa sa katahimikan, walang opisyal na pahayag o anunsyo. Matapos ang maraming araw ng pagtutugma ng impormasyon at saradong talakayan, nag-book si Amir Kasimi ng flight patungong Pilipinas bilang isang independenteng investigative journalist. Ang paglalakbay na ito ay hindi bahagi ng pangmatagalang plano ng kanyang media agency, kundi nagmula sa pangangailangang kumpirmahin ang isang kababalaghan na lampas sa lahat ng pamantayan na kanyang nakilala.
Dumating si Amir sa Maynila isang hapon sa gitna ng abalang ingay sa airport. Mula sa unang oras, ang kanyang preconceived notion tungkol sa Pilipinas ay nagsimulang magpakita ng kawalan ng pagtutugma. Ang lungsod ay hindi nagpakita ng magulong o atrasadong mukha tulad ng karaniwang inilalarawan ng dayuhang media. Ang ritmo ng buhay ay mabilis ngunit maayos, at ang pakiramdam ng tensyon na bumabalot sa mga pangunahing lungsod sa gitnang silangan ay hindi naroroon dito. Sa unang ilang araw, sadyang sinaliksik ni Amir ang iba't ibang lugar mula sa mga shopping mall hanggang sa mga mataong residential area. Ang nakakuha ng kanyang pansin ay hindi ang mga skyscraper o ang bilis ng konstruksyon, kundi ang paraan ng pagiging naroroon ng mga tao sa espasyo ng lungsod. Ang mga interaksyon ay natural, walang patuloy na pagbabantay sa pagitan ng mga individual na naging ugali niya sa maraming taon ng pagtatrabaho sa gitnang silangan. Ang pagkakaibang ito ang nagpilit kay Amir na pansamantalang isantabi ang kanyang mga paunang palagay. Bago ang paglalakbay na ito, inakala niyang kung mayroong anumang nakakaakit sa mga elite, iyon ay tiyak na mga benepisyong pang-ekonomiya o espesyal na patakaran. Gayunpaman, ang kanyang naobserbahan sa larangan ay mas pangkaraniwan, walang palatandaan ng isang lipunan na gumagana sa ilalim ng mahigpit na kontrol at wala ring sintomas ng kawalang tatag na karaniwang iniuugnay ng kanluraning media sa mga umuunlad na bansa. Nagsimulang ikumpara ni Amir ang kanyang nakita sa mga nakaraang ulat. Lumalaki ang agwat sa pagitan ng dalawang larawan. Ang mga balita na naglalarawan sa Pilipinas bilang isang marginal na destinasyon ay hindi makapagpapaliwanag sa pakiramdam ng katatagan na kanyang direktang naramdaman. Dahil dito, nagtanong siya ng isang bagong tanong na hindi na umiikot sa ekonomiya o politika kundi nakatuon sa pundasyon ng lipunan. Sa kanyang paunang tala, partikular na binigyang pansin ni Amir ang isyu ng seguridad. Hindi seguridad sa diwa ng presensya ng mga opisyal ng batas o sopistikadong kagamitan, kundi ang antas ng kapayapaan na sumasalamin sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga aktibidad ay nagaganap hanggang gabi. Ang presensya ng mga pamilya at bata sa mga pampublikong espasyo, kasama ang kalmado na saloobin ng mga tao, ay nagpapahiwatig ng isang realidad na malayo sa mga babala na kanyang narinig. Ang mga obserbasyong ito ang nagpabago sa direksyon ng investigasyon ni Amir. Sa halip na patuloy na maghanap ng mga mababaw na sanhi, nagpasya siyang magtuon sa isang mas fundamental na salik. Kung ang Pilipinas ay talagang naging destinasyon para sa mga labis na maingat, ang antas ng kaligtasan sa pang-araw-araw na buhay ay maaaring ang pinakamahalagang susi, at upang sagutin ang tanong na iyon, napagtanto ni Amir na kailangan niyang suriin ng mas malalim ang nangyayari sa mga kalye pagsapit ng gabi. Nang pumasok ang lungsod sa gabi, binago ni Amir Kasimi ang kanyang paraan ng pagmamasid. Sa halip na magsagawa ng mga panayam, naglakad siya sa iba't ibang lugar mula sa mga abalang kalye hanggang sa mga pampublikong espasyo na maliwanag pa rin. Iba sa kanyang ugali sa gitnang silangan, kung saan ang gabi ngayon ay nangangahulugang mataas na pagbabantay at paminsan-minsang tunog ng sirena. Ang kapaligiran dito ay hindi lumilikha ng pakiramdam ng tensyon. Ang mga tao ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang normal na pamumuhay. Ang mga karinderya sa bangketa ay bukas pa rin, at ang mga bata ay lumabas kasama ang kanilang mga pamilya sa mga aktibidad sa gabi nang hindi nakakakuha ng espesyal na pansin. Naitala ni Amir na ang kapayapaan na ito ay hindi nagmula sa pagiging tahimik ng mga kalye. Sa kabaligtaran, medyo marami ang mga tao, ngunit ang ritmo ng buhay ay maayos. Walang malalakas na away, walang biglaang interbensyon mula sa mga pulis, at walang nakikitang palatandaan ng kawalang tatag na naging pang-araw-araw na tanawin sa maraming lungsod sa kanyang sariling bayan. Pagkatapos ng dilim, ang pangkalahatang impresyon ay ang lahat ay nangyayari sa isang natural na kaayusan nang walang pangangailangan ng paalala. Isang gabi, habang naglalakbay sa pagitan ng mga appointment, huminto si Amir sa isang maliit na parke sa tabi ng Manila Bay. Sa isang bangko malapit sa pathway, nakita niya ang isang bag at isang laptop na nakalagay doon. Walang nagbabantay, walang palatandaan ng pagmamadali sa paligid. Sa kanyang profesional na reaksyon, nagmasid siya mula sa malayo at itinala ang oras. Lumipas ang ilang minuto
Patuloy na naglalakad ang mga tao ngunit walang sinuma ng humipo sa mga bagay na iyon. Walang nagdududang tingin, walang pagtatangka na subukin ang limitasyon. Sa huli, isang lalaki ang kalmado na bumalik, kinuha ang kanyang bag at laptop at umalis na, parang ang pag-iwan ng gamit sa publiko ay hindi isang bagay na dapat ipag-alala. Para kay Amir, ang sandaling ito ay may malinaw na kapangyarihan ng paghahambing. Sa isang lugar na kinukubkob ng paranoia ng digmaan, isang katulad na sitwasyon ay hindi man lang maiisip, kaya't hindi niya itinuring ito bilang isang hiwalay na pangyayari, kundi bilang isang palatandaan. Ito ay nagpapakita ng isang antas ng tiwala sa pagitan ng mga tao na hindi na niya nakilala. Sa mga sumunod na araw, patuloy na pinansin ni Amir ang maliliit na detalye sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga bata ay mag-isang pumupunta sa paaralan, ang mga matatanda ay nag-iiwan ng personal na gamit sa mga pampublikong lugar nang walang pag-aalala at ang mga interaksyon ay nagaganap ng may paggalang na naging pamantayan. Walang palatandaan na ang kaligtasang ito ay pinananatili ng presyon o mahigpit na kontrol. Ang nakakuha ng pansin ni Amir ay ang pakiramdam ng kaligtasan na iyon ay hindi binibigkas ngunit malinaw na naroroon sa paraan ng pagkilos ng mga tao. Hindi ito nagmula sa isang komplikadong sistema, kundi tila nagmumula sa mga ugali at karaniwang panuntunan. Ang pagkakaibang ito ang nagpilit sa kanya na muling tanungin ang kanyang paunang katanungan, kung hindi dahil sa teknolohiya ng pagsubaybay o makapal na puwersa ng seguridad, ano ang lumikha ng isang payapang buhay sa gabi kung saan ang pagiging mapagbantay ay hindi na kinakailangan, at ang sagot sa tanong na iyon ay marahil hindi matatagpuan sa ibabaw ng lipunan kundi sa kung paano pinalaki at tinuturuan ng mga tao mula pa sa pagkabata. Pagkatapos ng paunang obserbasyon, nagsimulang makipagkita si Amir Kasimi sa mga taong lumipat at nanirahan sa Pilipinas upang mas maunawaan ang pakiramdam ng seguridad na kanyang nasaksihan. Ang mga usapan ay naganap sa pang-araw-araw na kapaligiran, hindi sa mga meeting room o opisina kundi sa mga coffee shop, residential area o sa daan habang dinadala nila ang kanilang mga anak sa paaralan. Ang kanilang pag-uusap tungkol sa bagong buhay ay hindi nagpapahiwatig ng pagpupuri kundi parang nagkukuwento lamang ng isang bagay na halata. Maraming binanggit ang parehong salik. Ang seguridad dito ay hindi dahil maraming nagbabantay, kundi dahil naniniwala ang mga tao na ang iba ay kumikilos ng wasto. Isang magulang ang nagbahagi na sa lugar na dati nilang tinitirhan sa gitnang silangan, ang pagdadala ng kanilang anak sa paaralan tuwing umaga ay laging may kasamang tensyon. Samantala, sa Pilipinas, ang kanilang anak ay maaaring mag-isang pumunta sa paaralan nang walang kasamang matanda at hindi ito nagdudulot ng pag-aalala sa sinuman sa pamilya. Naitala ni Amir na ang mga kwentong ito ay paulit-ulit mula sa iba't ibang tao. Ang mga bata ay malayang gumagalaw sa kapitbahayan, ang mga matatanda ay natural na nagbabantay sa mga anak ng kanilang kapitbahay. At kapag may emerhensiya, ang unang reaksyon ay karaniwang tumulong at hindi pag-aalinlangan o pag-iwas. Ang mga gawin na iyon ay hindi organisado o kinokontrol kundi nabubuo mula sa karaniwang ugali. Ang nakakuha ng pansin ni Amir ay kung paano pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa paggalang hindi bilang isang slogan o patakaran na ipinapakita kundi bilang isang paraan ng pagkilos sa pinakamaliit na interaksyon. Nang tanungin tungkol sa seguridad, maraming sumagot na bihirang nilang iniisip ito. Ayon sa kanila, ang pamumuhay sa isang kapaligiran kung saan ang bawat isa ay may responsibilidad para sa karaniwang espasyo ay naging normal na. Kung ikukumpara sa kanyang personal na karanasan, napagtanto ni Amir ang malalim na pagkakaiba sa kanyang sariling bayan. Ang seguridad ay karaniwang pinananatili ng mahigpit na sistema ng batas at teknolohiya ng pagsubaybay. Bagaman tumataas ang gastos para sa mga hakbang na ito, ang pakiramdam ng kawalang katiyakan sa pang-araw-araw na buhay ngayon ay naging isang tunay na takot. Samantala, sa Pilipinas, ang katatagan ay tila nagmumula sa mga pamantayan ng moralidad na pinananatili sa loob ng maraming henerasyon. Sa bawat pag-uusap, nagsimulang makita ni Amir ang isang malinaw na koneksyon. Ang tiwala sa lipunan ay hindi resulta ng mga panandaliang patakaran, kundi produkto ng kung paano pinalaki ang mga tao
mula pagkabata. Ang paggalang sa iba, pagpapanatili ng karaniwang espasyo at responsableng pagkilos ay hindi itinuturing na espesyal kundi ang pundasyon ng buhay. Ang pagkaunawa na ito ang nagpabago sa direksyon ng obserbasyon ni Amir, kung ang seguridad ay nagmumula sa kung paano nabubuo ng mga tao ang kanilang mga halaga. Kung gayon, ang susunod na tanong ay hindi na matatagpuan sa kalye o sa mga residential area. Dinala siya nito sa lugar kung saan ang mga halagang iyon ay itinatanim at pinatatag araw-araw. At iyon mismo ang kapaligiran ng edukasyon kung saan siya naniniwala na naghihintay ang mas malalim na sagot. Matapos ilipat ang kanyang pansin sa edukasyon, nag-ayos si Amir Kasimi ng pagbisita sa isang nangungunang specialized high school sa Pilipinas. Ayon sa mungkahi ng isang dayuhang pamilya na kanyang nakilala noon, bago pumasok sa campus, dala pa rin niya ang karaniwang preconceptions. Sa kanyang isip, isang pampublikong sistema ng edukasyon sa isang umuunlad na bansa ay mahirap matugunan ang mahigpit na pamantayan na laging itinatakda ng mga akademiko mula sa kanyang sariling bayan. Naganap ang klase isang umaga, walang espesyal na paghahanda upang salubungin ang nagmamasid. Umupo si Amir sa likod ng klase at maingat na nagtala. Ang unang napansin niya ay ang halos ganap na pokus ng mga estudyante. Walang tanawin ng pagkawala ng atensyon na karaniwang nakikita sa maraming silid-aralan sa gitnang silangan kung saan ang mga mobile phone at iba pang panlabas na salik ay madalas na nakakagambala sa proseso ng pag-aaral. Nang magsimula ang aralin, napansin ni Amir kung paano nakikipag-ugnayan ang mga estudyante. Ang mga tanong na inilalatag ay hindi formal o pag-uulit lamang ng dating kaalaman. Maraming estudyante ang aktibong nagsusuri ng problema, nakikipagtalo sa isa't isa at siguro gamit ang malinaw na argumento. Ang kapaligiran sa klase ay hindi matindi ngunit seryoso, mas katulad ng isang collaborative workspace kaysa sa isang passive na klase. Sa isang klase na may kaugnayan sa agham at teknolohiya, binigyan ng mga estudyante ng isang komplikading gawain. Sa halip na maghintay ng detalyadong instruksyon, mabilis na naghati ng papel ang mga grupo, nagpalitan ng ideya at sumubok ng iba't ibang diskarte. Naitala ni Amir na ang sentro ay hindi ang paghahanap ng iisang tamang sagot, kundi ang proseso ng paglutas ng problema at ang kakayahang magtulungan. Ang nakagulat sa kanya ay ang saloobin ng mga estudyante sa pag-aaral, walang palatandaan ng pag-aatubili o presyon upang ipakita ang personal na tagumpay. Sa kabaligtaran, may kuryosidad at pagnanais na maunawaan ang problema ng malalim. Ang mga mata ng maraming estudyante ay nagpakita ng taos-pusong interes sa hinaharap, hindi dahil sa mga grado o ranggo, kundi dahil sa pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang makabuluhang proseso. Hindi ito ang kapaligiran ng isang review class para manalo ng mga medalya sa Olympic, bagaman kilala ang bansang ito para diyan. Ito ay isang bagay na mas fundamental, isang pagtutok at pagiging uhaw sa kaalaman na kumakalat sa buong sistema. Ikinumpara ni Amir ang karanasang ito sa kanyang nasaksihan sa mga piling paaralan sa kanyang sariling bayan. Doon, bagaman mas higit ang mga pasilidad, madalas niyang nakikita ang mga estudyante na nawawala ang pokus o nag-aaral sa matagal na pagod. Ang pagkakaibang ito ang nagpilit sa kanya na pansamantalang isantabi ang mga lumang palagay tungkol sa ganap na kahusayan ng edukasyon sa kanluran o gitnang silangan. Pagkatapos ng klase, nagkaroon ng maikling pag-uusap si Amir sa ilang guro. Ang usapan ay umikot sa mga pamamaraan ng pagtuturo at layunin ng edukasyon. Walang nagsalita tungkol sa paglikha ng mga natatanging individual sa anumang halaga. Sa halip, idiniin nila ang kahalagahan ng pagtulong sa mga estudyante na maunawaan ang kanilang papel sa isang grupo at ang kanilang kakayahang mag-ambag sa isang mas malawak na lipunan. Paglabas ng paaralan, napagtanto ni Amir na ang pinakamalaking pagtataka niya ay hindi nagmula sa mga nagawa o kurikulum kundi sa diwa ng kolektibismo na kanyang nasaksihan. Isang seryoso, nakatutok at kooperatibong kapaligiran sa pag-aaral ang tila bumubuo ng mga taong iba sa kanyang karaniwang ideya tungkol sa susunod na henerasyon. At mula noon, isang bagong tanong ang sumibol sa kanyang isip. Kung ito ang araw-araw na nararanasan ng mga estudyanteng Pilipino,
Marahil ang pagpili ng mga dayuhang pamilya ay hindi lamang umiikot sa seguridad, kundi nauugnay din sa kung ano ang nakikita nila sa pangmatagalang kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkatapos ng ilang obserbasyon sa paaralan, mas maraming oras ang ginugol ni Amir Kasimi sa pakikipagkita ng pribado sa mga pamilya na nagpasya na manirahan ng matagal sa Pilipinas. Hindi ito mga formal na panayam kundi mga pag-uusap na naganap sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang paraan ng kanilang pag-uusap tungkol sa kanilang desisyon ay may kalmadong tono na parang matagal nang tinanggap ang pagbabagong iyon. Maraming magulang ang taos-pusong nagbahagi na ang pinakanakagulat sa kanila ay hindi ang kurikulum o ang mga nagawa. Napagtanto nila na mas marami ang natututunan ng kanilang mga anak, ngunit hindi sa simpleng pagkuha ng kaalaman. Ang mga bata ay nagsimulang aktibong magtanong, natutong makinig sa opinyon ng kanilang mga kaibigan, at unti-unting nabuo ang ugali ng pag-iisip para sa kabutihan ng lahat. Isang ina ang nagkuwento na ang kanyang anak na lalaki dati ay nag-aaral sa isang napakakompetitibong kapaligiran, ngunit bihirang magsalita tungkol sa kung bakit siya nag-aaral. Sa Pilipinas, ang batang iyon ay nagsimulang magsalita tungkol sa pagnanais na gumawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Naitala ni Amir na ang mga komentong ito ay lumitaw sa iba't ibang pamilya, anuman ang kanilang nasyonalidad o larangan ng trabaho. Ang karaniwang tema ay ang pagbabagong nagaganap ng dahan-dahan ngunit kapansin-pansin. Hindi na nahuhulog ang mga bata sa presyon ng paghahambing, kundi unti-unting nagpapakita ng koneksyon sa kanilang mga kaibigan at sa kapaligiran. Sinabi ng mga magulang na muli nilang naramdaman ang saya ng pag-aaral, isang bagay na hindi nila nakita sa loob ng maraming taon. Isang salik na madalas banggitin ay ang pampublikong katangian ng sistema ng edukasyon. Marami ang umamin na bago dumating sa Pilipinas, hindi sila naglagay ng mataas na pag-asa sa mga pampublikong paaralan. Gayunpaman, ang kapaligiran na iyon ang lumikha ng pagkakaiba-iba at balanse. Ang mga bata ay nag-aaral ng magkasama ng hindi labis na nahahati at ito ay nakatulong sa kanila na maunawaan na ang halaga ng isang tao ay hindi lamang nagmumula sa kalagayan o kondisyon ng pamilya. Napansin ni Amir kung paano pinag-uusapan ng mga magulang ang tungkol sa moralidad ng komunidad. Walang sinuman ang naglalarawan nito bilang isang abstract na konsepto. Nagkukuwento sila tungkol sa maliliit na gawi sa buhay ng paaralan tulad ng pagtutulungan ng mga estudyante sa pag-aaral o kung paano nila kusang loob na pinapanatili ang kalinisan ng karaniwang espasyo. Ayon sa kanila, ang mga bagay na ito ay hindi itinuturo sa pamamagitan ng salita kundi nabubuo sa pamamagitan ng kapaligiran at kung paano kumikilos ang mga tao sa paligid. Sa pamamagitan ng mga pag-uusap na ito, napagtanto ni Amir na ang pinakamalaking pagbabago ay hindi matatagpuan sa mga grado o partikular na kasanayan. Ito ay matatagpuan sa kung paano nakikita ng mga bata ang kanilang sarili at ang kanilang papel sa isang grupo. Maraming magulang ang umamin na noong sila ay nasa gitnang silangan pa, malaki ang kanilang puhunan sa edukasyon, ngunit laging nararamdaman na may kulang, isang bagay na mahirap ilarawan. Sa Pilipinas, nagsimula nilang matukoy kung ano iyon, ang pakiramdam ng pagiging kabilang at ang koneksyon sa pagitan ng mga tao. Ang mga kuwentong ito ang nagpabago kay Amir sa kanyang naunang obserbasyon tungkol sa seguridad at edukasyon. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkonekta, hindi sa pamamagitan ng mga index o ulat, kundi sa pamamagitan ng karanasan sa buhay ng mga taong naroroon. Ang edukasyon ay hindi na itinuturing na isang hiwalay na sistema, kundi malapit na nauugnay sa kung paano gumagana ang lipunan at kung paano tratuhin ng mga tao ang isa't isa araw-araw. Nang umalis mula sa isang family gathering sa pagtatapos ng araw, naitala ni Amir na ang kanyang narinig ay hindi lamang mga komento tungkol sa paaralan. Ito ay isang paglilipat sa kung paano nararamdaman ng mga tao ang buhay tungkol sa halaga at kahulugan ng tagumpay. At mula sa mga tahimik na pagbabagong iyon, unti-unting lumawak ang kanyang kwento. Ang saklaw ng edukasyon ay umabot sa espiritual na buhay na nararanasan ng mga pamilyang ito sa Pilipinas. Sa mga taong nakilala ni Amir Kasimi,
ang kwento ni Karim Ansaj ay nag-iwan ng malalim na impresyon. Dati si Karim ay isang financial expert na nagtrabaho ng maraming taon sa isang mataas na presyon na kapaligiran sa gitnang silangan. Ang kanyang dating buhay ay nauugnay sa isang siksik na schedule ng trabaho, malaking gastos para sa pribadong edukasyon, at ang patuloy na pag-aalala tungkol sa seguridad na ngayon ay naging isang tunay na takot. Nang ikuwento niya ang panahong iyon, hindi idiniin ni Karim ang hirap ng trabaho, kundi mas nagsalita tungkol sa matagal na pakiramdam ng pagod. Sinabi niya na halos lahat ng kanyang oras ay ginugol sa trabaho, habang ang mga desisyon tungkol sa kanyang mga anak ay laging pinangingibabawan ng mga pagsasaalang-alang sa gastos at panganib. Ang pagdadala ng mga anak sa paaralan, pagpili ng tirahan, o simpleng paglabas para sa hapunan kasama ang pamilya. Lahat ay mga kalkulasyon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pagkatapos lumipat sa Pilipinas, ganap na nagbago ang ritmo ng buhay ni Karim. Hindi na niya kailangang harapin ang malaking gastos sa edukasyon, ni kailangan pang kalkulahin ang gastos sa seguridad. Ayon sa kanya, ang pinaka-namumukod-tangi ay ang pagbabalik ng pagiging simple sa pang-araw-araw na desisyon. Ang pamilya ay maaaring mag-ayos ng buhay nang hindi pinangingibabawan ng pakiramdam ng kawalang katiyakan. Ikinuwento ni Karim na ang hapunan kasama ang pamilya, isang bagay na bihirang mangyari dati, ay naging ugali na ngayon. Ang kanyang mga anak ay gumagalaw at namumuhay ng may natural na kumpiyansa, ng walang defensive mindset. Napansin niya ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagbabago mula sa kung paano pinag-uusapan ng kanyang mga anak ang tungkol sa paaralan hanggang sa kanilang saloobin. Nang nakikipag-ugnayan sa mga nasa paligid nila, nakinig si Amir at napagtanto na ang kuwento ni Karim ay hindi isang natatanging kaso. Ang mga detalyeng ibinahagi niya ay tumugma sa maraming iba pang karanasan na naitala ni Amir. Ang kapayapaang iyon ay hindi nagmula sa isang buhay na naging perpekto kundi mula sa pag-alis ng patuloy na pag-aalala mula sa pang-araw-araw na buhay. Ang nakakuha ng pansin ni Amir ay ang paraan ng paglalarawan ni Karim sa kanyang damdamin sa walang labis na kagalakan o paghahambing, kundi isang pakiramdam ng pangmatagalang katatagan. Sinabi niya na dati, kahit na nakamit niya ang tagumpay sa pananalapi, laging naramdaman niya ang kawalang katiyakan. Sa Pilipinas, ang pakiramdam na iyon ay dumarating ng natural nang hindi kailangang ipagpalit sa pamamagitan ng presyon o malaking gastos. Sa pamamagitan ng kuwentong ito, mas luminaw ang larawan na sinusuri ni Amir. Ang seguridad, edukasyon, at espiritual na buhay ay hindi umiiral ng hiwalay kundi malapit na nauugnay sa karanasan ng mga nagpasya na manatili. Ang kapayapaan na kanilang pinag-uusapan ay hindi isang abstract na konsepto kundi nadarama sa bawat araw na pamumuhay. Nang umalis mula sa pagpupulong kay Karim, naitala ni Amir ang isa pang kagiliw-giliw na detalye. Hindi lamang ang mga magulang ang nakadama ng pagbabago, kundi maging ang kanilang mga lolo't lola. Ang mas matandang henerasyon sa pamilya ay nagsimula ring magsalita tungkol sa ginhawa ng pamumuhay sa isang kapaligiran na mas kaunti ang tensyon. At mula sa mga personal na kuwentong tulad nito, nagsimulang makita ni Amir ang isa pang salik na lumalabas, kung paano tinatanggap ng lipunan ang mga bagong dating. Ang susunod na kwento na naitala ni Amir Kasimi ay nagmula kay Nadia Anat, isang imigrante na sapat ng matagal na nanirahan sa Pilipinas upang maramdaman ng malinaw ang pagkakaiba. Naganap ang pag-uusap habang mas malalim na sinisiyasat ni Amir kung paano tumugon ang lipunang Pilipino sa mga bagong dating. Hindi ikinuwento ni Nadia ang kanyang kuwento ng may emosyonal o dramatiko na tono, kundi ng may pagkakalmado ng isang taong nakaranas at nakatanda ng napakalinaw. Naalala ni Nadia ang isang hapon sa parke malapit sa tirahan ng kanyang pamilya. Noon, abala ang kanyang anak sa paglalaro at nawala sa kanyang paningin ng sandali. Mas mabilis na nangyari ang insidente kaysa sa inaasahan niya. Bago pa man magpanik si Nadia, ilang tao sa paligid ang nakapansin at kusang lumapit sa bata. Pinanatili nila ang bata sa isang ligtas na lugar, magalang na nagtanong, at sinubukan makipag-ugnayan sa mga kamag-anak. Ikinuwento ni Nadia na sa buong proseso, walang sino man ang nagpakita ng pagkadismaya o humingi ng paliwanag, walang nagdududang tingin
o mapagbantay na saloobin na karaniwang nakikita kapag may insidente sa publiko. May iba na nakipag-ugnayan sa pamunuan ng lugar upang humingi ng tulong, habang ang iba naman ay patuloy na pinapakalma ang bata. Lahat ay nangyari ng natural, tulad ng isang karaniwang reaksyon. Ang pinakanatandaan ni Nadia ay hindi ang bilis ng paglutas ng problema, kundi ang saloobin ng mga taong kasangkot. Pagkatapos makabalik ng ligtas ang kanyang anak, walang humingi ng pasasalamat o anumang kapalit. Umalis lamang sila, ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa na parang ginawa lamang nila ang isang normal na bagay sa araw-araw. Para kay Nadia, ang karanasang iyon ay nag-iwan ng malalim na marka. Nang ikinumpara ni Amir ang kuwentong ito sa kanyang nasaksihan sa gitnang silangan, naging malinaw ang pagkakaiba. Sa maraming modernong lipunan doon, ang ugnayan sa komunidad ay naging maluwag. Ang pagtulong sa mga estranghero ay karaniwang may kasamang pag-aatubili, pag-aalala sa responsibilidad o mga legal na limitasyon. Samantala, sa Pilipinas, ang pagtulong na inilarawan ni Nadia ay tila nagmumula sa isang karaniwang pamantayan, hindi kailangan ng kasunduan o paalala. Naitala ni Amir na ang kuwento ni Nadia ay hindi lamang nag-iisang kaso. Ang mga katulad na sitwasyon ay binanggit sa maraming iba pang pag-uusap na may iba't ibang pangyayari. Ang karaniwang tema ay ang pagiging handa na magtulungan kung kinakailangan at ang paggalang sa iba nang hindi na kailangan pang tanungin ang pinagmulan o estado sa lipunan. Ang mga tala na ito ang nagpatanto kay Amir na ang diwa ng bayanihan sa Pilipinas ay hindi lamang lumalabas sa mga malalaking pagsubok kundi naroroon sa pang-araw-araw na sitwasyon. Ang tahimik na presensya na iyon ang lumikha ng pakiramdam ng seguridad at pagkakaisa na binanggit ng maraming imigrante. Ito ay isang uri ng katatagan ng lipunan na bihirang niyang nakita sa kanyang mga nakaraang pag-aaral tungkol sa kanluran o gitnang silangan. Gayunpaman, nang sinimulan ni Amir na tipunin ang mga kwentong ito upang ihanda ang kanyang ulat, napagtanto niya na may iba pang nabubuo. Ang mga paglalarawan ng pagtanggap at pagkakaisa sa komunidad ay marahil hindi madaling tatanggapin sa kanyang sariling bayan, at ang reaksyon sa kanyang naitala, ayon sa maraming palatandaan, ay hindi magiging simple tulad ng karanasang kanyang nasaksihan. Nang ipadala ang mga unang tala at draft sa gitnang silangan, hindi agad dumating ang reaksyon. Sa mga unang araw, tanging maikli, teknikal na tugon lamang ang natanggap ni Amir Kasimi, humihiling ng karagdagang pinagmulan, paghahambing ng datos, at paglilinaw ng konteksto. Hindi ito lumihis sa kanyang inaasahan dahil ang kanyang naitala sa Pilipinas ay malayo sa karaniwang pamantayan sa mga nakaraang balita. Gayunpaman, nang ipadala ang kumpletong ulat sa editorial board, nagsimulang magbago ang tono ng mga tugon. Ilang editor ang nagtanong sa pagiging objektibo ng kanyang obserbasyon. Naniniwala silang ang mga paglalarawan ng seguridad, edukasyon, at buhay sa komunidad ay masyadong emosyonal. May nagkomento na maaaring naapektuhan si Amir ng cultural shock na nagresulta sa labis na positibong pagsusuri niya sa mga kababalaghan na mababaw lamang. Sa mga panloob na talakayan, ang mga termino tulad ng romanticizing reality at losing professional distance ay lalong lumalabas. Isang senior editor ang nagsabi na imposibleng gumana ng matatag ang isang lipunan nang walang mahigpit na kontrol. Ayon sa kanyang argumento, ang seguridad na inilarawan ni Amir ay maaaring nagtatago ng hindi nakikitang kawalang katiyakan o simpleng mga bagay na hindi madaling makita ng isang tagalabas sa maikling panahon. Sinubukan ni Amir na tumugon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga detalye at pag-uulit ng mga testimonya ng mga imigrante. Idiniin niya na ang kanyang mga tala ay hindi batay sa isang nag-iisang kaso kundi umuulit sa iba't ibang konteksto. Gayunpaman, hindi binawasan ng mga argumentong ito ang pag-aalinlangan. Sa kabaligtaran, mas lalo lamang nitong nilinaw ang agwat sa pagitan niya at ng editorial board. Isang online meeting ang ginanap upang talakayin ang paraan ng paghawak sa ulat. Sa pulong na iyon, napagtanto ni Amir na ang focus ay hindi na ang pag-verify ng impormasyon, kundi kung ang kuwentong ito ay makapinsala sa pambansang interes sa panahon ng digmaan. Ilang opinyon ang nagsabi na ang paglalathala ng isang ulat
tungkol sa paglipat ng mga elite ay maaaring ituring na paghahasik ng takot, pagpapahina ng moralidad, at pagdudulot ng pinsala sa imahe ng bansa sa internasyonal na komunidad. Ang pagtanggi na ito ay lumikha ng isang tunay na mahirap na sitwasyon. Naunawaan ni Amir na kung patuloy niyang babaguhin ang nilalaman ayon sa hinihingi, mawawala ang likas na katangian ng kanyang direktang nasaksihan sa ulat. Ngunit kung pananatilihin niya ito, nanganganib siyang mawala ang kanyang propesyonal na posisyon na kanyang binuo sa loob ng maraming taon. Ang presyon ay hindi nagmula sa direktang pagbabanta kundi mula sa katahimikan at matagal na pagkaantala. Sa mga sumunod na araw, nilimitahan ni Amir ang komunikasyon sa pangunahing opisina. Ginugol niya ang oras upang suriin muli ang lahat ng kanyang tala, itugma ang bawat detalye sa kanyang aktwal na karanasan sa Pilipinas. Ang kanyang nakita, narinig, at naitala ay nanatiling hindi nagbabago. Ang tanging pagkakaiba ay nagsimula siyang makilala na ang problema ay hindi lamang nasa kwento tungkol sa Pilipinas, kundi kung mayroon bang handang tumanggap ng isang realidad na salungat sa matagal ng pinanghahawakang paniniwala. Sa kontekstong iyon, humarap si Amir sa isang pagpipilian na hindi na lamang simpleng pamamahayag. Ang susunod na desisyon ay hindi lamang makakaapekto sa kanyang ulat, kundi maghuhulma rin sa kanyang at nang lalong luminaw ang mga signal mula sa gitnang silangan, isang personal na pagbabago ang nagsimulang mabuo. Ang desisyon ay ginawa pagkatapos ng matagal na katahimikan nang ang mga tugon mula sa gitnang silangan ay hindi na nakatuon sa nilalaman, kundi umiikot sa tanong kung pinapayagan ba itong ilathala. Napagtanto ni Amir Kasimi na sarado na ang landas na karaniwan niyang dinadaanan. Pinili niya ang ibang direksyon. Hindi sa pamamagitan ng mainstream media kundi sa pamamagitan ng pag-upload ng buong ulat at orihinal na materyales sa mga independenteng platform at internasyonal na profesional na network. Naganap ang paglalathala ng tahimik, walang kasamang pahayag o paliwanag. Gayunpaman, mas mabilis na lumabas ang reaksyon kaysa sa inaasahan. Sa maikling panahon, malawakang ibinahagi ang mga sipi ng mga tala tungkol sa ligtas na buhay, edukasyon, at karanasan ng mga pamilyang imigrante. Nagsimulang mabuo ang mga talakayan, una sa mundo ng akademya at mga mamumuhunan, pagkatapos ay kumalat sa mga komunidad na interesado sa migrasyon at edukasyon. Sinusubaybayan ni Amir ang mga reaksyon mula sa malayo. Naitala niya na ang pansin ay hindi nagmula sa isang nag-iisang detalye kundi sa kabuuang larawan. Marami ang hindi nakikipagtalo sa tama o mali kundi nagtanong tungkol sa pagpipilian. Bakit ang mga taong may lahat ng kondisyon upang manatili sa maunlad na gitnang silangan ay pumili ng ibang landas? Ang mga tanong na iyon ang nagtulak sa mga praktikal na hakbang nang nagsimulang maglabas ang ilang investment organizations ng mga plano upang palawakin ang kanilang operasyon sa Pilipinas kasama ang patuloy na pagdating ng mga bagong pamilya. Sa mga pribadong pag-uusap pagkatapos nito, nakita ni Amir ang isang malinaw na pagbabago. Ang mga dating nag-aalinlangan ay hindi na diretsahang tumatanggi kundi nagsisikap na maunawaan. Ang mga tanong tungkol sa kapaligiran ng pamumuhay, edukasyon, at human resources ay mas madalas na itinatanong. Ang Pilipinas ay hindi na lumabas bilang isang hindi maipaliwanag na anomalya, kundi isang pagpipilian na seryosong isinasaalang-alang. Kasabay nito, pumasok din ang personal na buhay ni Amir sa isang bagong yugto. Hindi siya bumalik sa gitnang silangan tulad ng orihinal na plano. Ang kanyang mga araw sa Pilipinas ay naging mas matagal kaysa sa inaasahan at unti-unting naging isang matatag na pagpipilian. Sumunod ang kanyang pamilya matapos ang maraming maingat na pag-uusap. Ang paunang pag-aalinlangan ay nagbago tungo sa pakiramdam ng seguridad nang direkta nilang maranasan ang ritmo ng buhay at ang kapaligiran na kanyang naitala. Nagsimula si Amir ng bagong trabaho sa larangan ng pananaliksik at pagtuturo, hindi na bilang isang investigative journalist ngunit patuloy pa ring nagtatala. Ang mga tala na ito ay hindi naglalayong patunayan ang anumang bagay kundi upang itala ang proseso kung paano gumagana ang isang lipunan na may iba't ibang pamantayan. Napagtanto niya na ang nagpatigil sa kanya ay hindi isang sumasabog na sandali kundi ang matibay na katatagan sa pang-araw-araw na buhay. Sa paglingon sa buong kanyang paglalakbay,
Mula sa mga malabong paunang palatandaan hanggang sa desisyon na iwanan ang lumang sistema, naunawaan ni Amir na ang kuwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang bansa. Ito ay sumasalamin sa isang tahimik na paglilipat sa mga halaga kung saan ang seguridad, edukasyon at komunidad ay unti-unting nagiging bagong sukatan para sa hinaharap. At sa paglilipat na iyon, hindi na siya nakatayo bilang isang tagamasid kundi naging bahagi ng pagpipilian na kanyang hinanap na sagot. Ang tunay na kayamanan ay hindi pala ang mga bagay na iniwan sa gitna ng saganang disyerto, kundi ang natuklasan sa gitna ng mainit na pagtutulungan ng isang sambayanan. Ang kapayapaan sa puso, isang komunidad na marunong magbahagi at ang kinabukasan ng mga anak na binuo sa pundasyon ng pagkatao at hindi ng materyal na karangyaan. Ang paglalakbay na ito sa huli ay hindi isang pagtakas mula sa digmaan kundi isang paglalakbay upang muling matuklasan ang isang mas makataong paraan ng pamumuhay. Isang paalala na ang pag-asa ay madalas sumisibol sa mga lugar na pinaka-hindi natin inaasahan. Kung ang kuwentong ito ay nakatindig sa iyong puso, mangyaring ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng komento, pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel upang matuklasan ang mas maraming kwento na makakatulong na palawakin ang ating pananaw sa mundo. Oo,